bitayin ka kapag ikaw ay nahuli. Magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Eh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay, saka death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magnegosyo doon. Pwede ka pa magnegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras pa. Ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta eh. Alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, we will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko, region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region and district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang regional. Interject, Mr. Chair. Kaya po pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-surunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon. Hindi man magkakaugnay. Walang impact. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito. Napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute. The chair recognizes Congressman Toby Tiangco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No. Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator Toby Tiangco is recognized. Congressman. Sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni
Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung na-promote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging ADI yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya, kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, o UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents. ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So ibig sabihin, Senator Bam, after ma-clear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? I-vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit ka agad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to So- Senator Bram. Two questions, no? So, unang-una, Sir- Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. All right. But up to yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the president to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardos as number 23 ng unang niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary and program, I mean, I assume that's Malacanang. And sino itong Yusek Olaivar? Would you be able to explain? Or perhaps, with the permission of Senator Aquino. Hindi ko po kilala si Yusek Olaivar. Ano pong first name? Olaivar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Ang kilala ko pong Yusek Trigive is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number two, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. Oh, So just- ang alam ko okay, lang po okay. is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko. Okay, so, well, therefore siguro later on, pwedeng i-clarify no, bakit galing sa Executive Secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang, kung Executive Secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, Executive Secretary, na mayroong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank my you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po ano yun. Nabanggit lang po ni Trigive
na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction sa Office of the Secretary, Mr. Chair. Okay, thank you. President, let us have him invited, Mr. Trigib Olaivar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko. No? So, itong mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At ma-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materyales, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, doon po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123, where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online. Pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po Oo. doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online Portal. online question. Yan Oo, po. kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start tsaka ng 40% tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson? No? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan 1st District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey sa ano po ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed ano po, kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po, ang pagkakaalam ko, doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects. Although, there were substandards. Correction, Yusek. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa nyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talagang existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's, let's say, mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po, kung talaga po makikitang ganun, ay wala naman po akong magagawa. Pero kanila po, ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects. To come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakita nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank yun you. po yung Mr. Back Chair. to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek.
So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo, opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakuntsaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say sa alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, meron project po yung engineer. project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun? Meron po yan dahil na under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun? Ay halos isa rin isang po tao yun. lang yun. Meron po siyang tao sa field. Pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yun. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of section. Chief of section, kailangan kasama rin sila dito? Kasama po dun sa mga pumipirma usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po. Sila po yung mga inspectorate team. Sila po yun. Sila po yung bago po kumolekta ng 100%, sila po yung pumipirma lahat dito. Okay. So, pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong yung binanggit ko po kanina, the district has maintained its autonomy with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in-implement nila, sila lang po within themselves. Okay. What about other agencies, Yusek? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Ang pinag-aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So, COA po yan? COA po yun. At sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan.
na nag-inspection po randomly, I think, randomly. At saka po by documentation, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po I understand that in the case of Bulacan, merong ilang araw lamang kinukolekta na, which is very impossible for a project to be implemented in just a few days. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Chairman, just with the permission of Senator Bam, Yusek Bernardo, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang Yusek, kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job and not trying to, and not making money out of it, di ba? Ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry, but I just had to put that on record. Thank you. Let me yield to Senator De La Rosa. Go ahead. So, this is my time. Yes, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion. Dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives, Sopuñas Punyong Gabunada, is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Sopuñas Punyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Secretary, take note. Thank you, Mr. Chair. Senator De La Rosa, I have just one quick question for Yusek Bernardo. Go ahead, Mr. Chair. Yusek, sabi po kahapon nila Bryce na